Pius Vlog Lexter Hiking TV. Ito ang gabay at aligabay sa mga taong nawala ng landas at gabay para magbibigay ng daan upang makita ang kanilang mga sarili. Magandang gabi. Ito ang Gabay at Aligabay. Ito muli ang inyong host na si Lexter. Ito ang ating programa Gabay at Aligabay upang magbigay ng gabay sa mga taong nangangailangan ng tulong upang mapigyan sila sa mga matagal na nilang katanungan na hindi pa nila nasagot. Okay, ito po ang gabay na programa. Pwedeng magbigay tayo ng hula sa mga taon. Pwede tayo maghula sa mga taong nangangailangan. Gusto nyo mag-private message, huwag nyo kalimutan mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating YouTube channel. Or i-message mo po ako sa aking Facebook page. Ang Facebook page natin is Lexter Hiking TV din ang ating Facebook page. At gusto ninyo sa TikTok, Lexter Hiking TV din, mag-follow po kayo sa ating TikTok at pwede po kayong mag-message doon para doon po kayo nga mabigyan ng katanungan or kasagutan doon sa ating TikTok account. At dito naman sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Okay, sa ngayon, ang topic natin ngayon is all about kang Pope Francis, no? Inaprubahan na po niya yung blessing. Iba po yung bless at saka sa married. Okay, ito po yung topic natin. Bago natin ito i-topic, magpe-pray muna tayo. Sa ngala Ama, Anak at Espiritu Santo, Amahan namo na kasamlangit, pagdaygo ng imong ngalan, umawot ka na mong hirian, matuman ang pagbuot inisita mingon sa langit, ang kalamot sa matag adlaw, ihatag ka namo ng adlaw, ug pasaylo kami sa among masala, ingon man nagpasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami itugot nga itugyan sa panulahin, nunualo sa kami sa daotan. Amen. Hinaot unta Lord, nga taga adlaw-adlaw namong gilimbuhaton, hinaot unta nga ayon tan mi pasagitahi, ug sa akong programang ito, sana po ay marami po akong matutulungan at mabigyan ng mga kasagutan na matagal na nilang kinikimkim. Base sa ating programa, sana po ay sila ay maliwanagan sa aming gabay at aligabay. Sana po ay basbasan mo ako sa aking paghuhula sa kanila upang mabigyan sila ng mga kasagutan. At ito po ang programang ito ay tumutulong sa mga taong nangangailangan. Ayan. Ayan, good evening sa lahat at sa ating mga viewers at sa ating mga supporters. Nagpapasalamat din ako sa ating supporter na si Ate Bing Shy. At kay Mr. Lee RTV. At kay Kapiso Vlog. And of course sa ating mga silent viewers at nanood at mga baguhan sa ating YouTube channel, nagpapasalamat din ako at pwede po kayong magtanong sa akin, no? May free tayo, no? Diyan sa ating comment section, free po kayong mag-comment dyan para masagot natin sa susunod na ating tatalakay. Sa gustong magpahula at sa gustong magtanong sa akin in person, no, sa kanilang buhay, pwede po kayong mag-comment dyan para mabigyan ng reaksyon sa susunod na video. Ayan. Okay, ang topic natin ngayon, it's all about kang Pope Francis, no, sa Vatican. Okay, ito ay formal na inaaprubahan, no, yung blessing for same-sex couples for that must reasonable, no, for marriage, no. Ibig sabihin hindi po siya basihan or tinotolerate yung ganong something na way, no, for the couple or something LGBT community or something na magka-couple po kayo same-sex marriage. So hindi yan tinotolerate, iba po yung blessing at saka sa marriage. So sa dyan, no, yan, dapat dyan tayo ay mag-ingat, no, kung ano pong ngayon is tatalakayin natin kung paano natin ito bigyan ng reaksyon. Okay, ang reaksyon dito, ang pinaka-main dito is yung inaaprubahan na blessing. It means binigyan ng authorization lahat ng kaparian sa simbahang Katoliko yung same-sex marriage na magpa-bless. Ibig sabihin, bigyan lang ng parang blessing na para magbago, no, yung dalawang tao or something, yung tao na gustong magbago, na i-bless ang kanilang sarili upang mabigyan ng
liwanag, parang gano'n, no? Para mabigyan ng liwanag yung taong nagpa-bless. So, iba po yung merit at saka iba po yung blessing. So, pero may sinasabi dito si Pope John Paul or si Pope Francis or Santo Papa na mag-ingat sa mga salita na ibibitawan, no? Kasi iba po ito, no? Iba po ito. For the first time in history sa mga ibang sa mga nakaraan or the past na mga Santo Papa is hindi po ito sinasang-uyunan. Ngayon lang po ito nangyari. Kaya po ay ang topic natin ngayon, it's all about approval kay Pope Francis na blessing. Okay. Okay, bago natin tatalakayin, may mga babasahin po muna yung mga means sa bless, no? Ang bless is made from holy, no? Consecrated, the bless of sacrament. O, ayan. So, mga meaning about bless, to be in follow or for the before or one within and the with will, no? Of God. Okay? For formal or a blessing, no, for the formal blaze or formal meaning is this is the blaze is not about of getting good things or experiencing happiness. So yan po ang ibig sabihin. May karagdagan lang po tayo. Yan kasi po English po 'yon. Okay, ang ibig sabihin ng blessing is hindi po nangangahulugan na kapag ikaw ay na-blessing, ikaw ay totally na sinasang-uyunan sa simbahan na kayo ay married or something na parang iba po, no? Yung blessing is pinakailangan na bigyan po kayo ng karapatan upang magbago, no, sa panahon or magbago po kayo or mabigyan po kayo ng liwanag, no, kaliwanagan or bless, no, through press na na sa simbahan, no, through father or press doon mismo sa simbahan upang yung mga otoridad lang lamang magbigay ng bless is yung mga kaparian, pero mag-iingat po sila sa mga words na gagamitin dahil iba po yun. Yan po ang ibig sabihin ng inaprubahan ni Santo Papa, no, ni Pope Francis John Paul. Okay, so ayan po yung bagong inaaprubahan. So kaya po ay linilinaw natin para po ay hindi po ma-misunderstand po sa ibang religion. Kaya po alam naman natin ang ibang religion, hindi po ako naninira, kundi alam naman natin ang ibang religion is pinaka-sensitive sila about dyan, no? Or about sa mga ganong mga pang-usapin. Kaya po ay mismo tinatalakay natin or siniksik natin kung ano po ba yung inaaprubahan sa ating Santo Papa doon sa Vatican para hindi po ma-misunderstood or ma-misunderstand, no, yung ma-misunderstood po yung ganong pamaraan kung ano po ba ang meaning. Kaya po ay tinatalakay natin. Ayan lang po, no. Okay, bago tayo mag-proceed sa ating hola-hola, magpapa-shoutout muna ako sa mga taga-subaybay natin dyan sa Mindanao. Ayan, no, sa Cagayan de Oro City at saka sa Davao at kay Marianil. Ayan, shout out po kayo. Shout out po ako kay Marianil. Si Marianil is nandyan din sa Marinduque. Siya po ay always nanood sa ating programa at nagkasubaybay din sa ating premiere. Ayan, maraming salamat, no, sa ating mga taga-subaybay at tagapag-panood, no, sa ating programa. Ito ang gabay at aligabay, no, sa ngayon. Ayan po, ito ang gabay at aligabay, magbibigay ng gabay, no, sa mga taong nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng katanungan sa kanilang sarili. Kaya po ay nabuo po ang programang ito. Maraming salamat po sa mga tagubaybay at sa taga-view sa ating premiere. Ayan, maraming salamat. Okay, sa ngayon maghuhula muna tayo. Okay. Okay, sa mga gabay at aligabay, sana po ay nandito po. Ayan. Okay, sa ngayon, ito na po, no, magko-continue na po tayo sa ating pabasa at gabay. Ayan. Okay, ang hulaan natin ngayon is sa 1990 po ang ating huhulaan ngayon.
Kung ikaw ay lalaki, para sa iyo ito, no? Lalaki po ang ating huhulaan sa 1990. Kung ano po ba ang mga kapalaran at gabay sa kanila, sana po ay nandito po ang ating gabay upang mabigay ng daan at katanungan sa kanila. Sa 1990, ito po ay para sa iyo. Ikaw ay isang lalaki. Nakakita natin dito, may mga pangarap ka na marami ka pong mga decision sa buhay, marami ka pong mga pangitain sa buhay, marami ka pong mga wish sa buhay na hindi pa nagaganap. Pero ito ay unti-unti daw. Sabi dito is lumalaban ka, nangangarap ka at gusto kang makapag-abroad, gusto kang pero ito ay wish for granted. Matutuloy po ito kung ito ay bigyan mo ng suporta at yung sarili mo mismo at bigyan mo ng aksyon. Sabi ng iyong gabay. At nakikita natin dito kapag ikaw ay lalaki, nakikita natin to simple ka lang at marami ka pong mga kaibigan na sumusuporta at magbibigay ng opportunity sa iyo or magko-comfort sa iyo kung nandyan ka sa kagipitan or sa mga kasi marami ka pong kasakdalan or malapitan. At nakikita naman natin dito may minsan po is hindi ka po nakakatulog dahil po minsan sa mga problema at naiisip mo ito na parang something na hindi ka masyadong nakatulog dahil dumating din sa punto na na-anxiety ka. Ano pong ibig sabihin? Nandito po ang iyong ibig sabihin nito. Ikaw ay hindi makakatulog dahil stress ka dahil po sa mga problema na parating at rating po at ito ay nabuo kaya po medyo nag-overthinking ka minsan kaya po ay hindi ka masyadong nakatulog at madali ka po nakagising as stress ka. At nakikita natin dito, makakita ka daw ng isang babae na siya po ay makakatuluyan sa iyo at siya po ang magwawakas ng mga problema mo. Sabi dito, siya po ay magdadala ng liwanag at posible pong siya po ang ito po ang pagkakataon na kayo ay makakatipon-tipon at posibleng magbabago po yung takbo ng buhay mo. So ayan lang po sa 1990. Sa susunod naman nating hulaan, bago natin hulaan sa sunod, magpapasalamat din tayo sa ating mga supporter at sa aking sponsor. No? Maraming salamat sa ating sponsor. Ayan. Okay, ang hulaan natin ngayon is 1991. Okay, sa 1991, ito para sa iyo. Babae na naman ang ating huhulaan. Okay, sa 1991, para sa iyo ito. Kung ikaw ay babae, nakikita natin dito, posibleng magkakaroon ka ng husband na foreigner or posibleng kang magkakaroon ka ng kalaguyo na ibang naayon or something na doon po kayo magkakita siya ay isang Bisaya or something siya ay Pinoy pero doon po kayo makikilala daw sa ibang bansa at siya dito po magkakaroon or magkakabuo ng swerte sa iyo. At nakikita natin dito, posibleng umuwi po kayo sa Pilipinas pero mas ginusto ninyo na magkakasama kayo doon sa bukid or something pinipili ninyo sa bukid na lugar kasi nakikita natin doon magkakaroon po kayo ng dalawang anak at masaya po kayo nagsasama kasi doon po yung swerte ninyo. At nakikita natin dito posibleng bigyan ka po ng dalawang babae at nakikita anak na babae at nakikita natin dito na posible ding magkakaroon or tatapusin mo yung problema ngayon at magkakaroon ka ng magandang buhay na kasama yung pamilya mo. Sa hirap at ginawa nakikita natin dito, babakod at babakod pa rin daw kayo at hindi po kayo mawala ng pag-asa dahil nakikita natin dito yung husband mo, siya po ang ilaw at gabay at ama ng tahanan at nakikita natin dito kahit ano po daw mga problema na darating, may isang lalaki, ibig sabihin yung husband mo, siya po ang magkukontrol at mag-a-adapt or something na magninit sa mga negatibong mga something na mga negative na mangyayari sa buhay mo. Ayan. Okay, ito naman ang ating susunod is isang mga pangyayari daw. No? Ito ay mga pangyayari sa mga pinanganak na Taurus at saka mga pangyayari sa Taurus at saka tapos na po yung Scorpio. Taurus at saka Libra. Okay? Taurus at saka Libra ang ating bigyan ng Taurus at saka Libra at saka Dog. Okay. No, mga zodiac sign. Okay, Taurus at saka Libra at saka Dog. Okay, tignan natin ang Taurus, Libra at saka Dog. Tignan natin ang kanilang mga posibleng swerte ngayong 2024. Okay, sabi daw dito, kung ikaw ay isang Libra, nakikita natin dito
pangatlong beses ka daw masasaktan ngayong taong 2023. At mag-ingat-ingat ka kasi nakikita natin dito posible pong may mga sumpa or something na may mga problema at ito ay mabubuo, no? Or something na sila ay in Bisaya magkadungan-dungan or something na sila ay pusot-puso or something magkakaano daw magkakasabay-sabay, no? Ayan po ang term. Kung ikaw naman ay dog, pinanganak ngayong kung ikaw ay dog naman, ikaw ay zodiac sign na dog, sabi dito, wag ka daw padalos-dalos sa iyong mga desisyon or something, wag ka po daw mag-isip ng mga negatibo dahil ikaw ay papasok ngayong 2024, marami ka na po daw iniisip kapag ikaw ay may magkakaroon ng jowa or kapartner. At nakikita natin dito, magkaka-LDR po kayo at marami ka po daw iniisip, kaya po ito ang dahilan na magkaaway-away kayo. At kung ikaw ay Libra ngayon at nakikita natin dito, kung ikaw ay Libra, nakikita natin dito ang tagumpay at swerte sa iyo dahil nasa iyong mga kamay ang mga madaling makaagap at makakita ka ng magandang trabaho dahil nakikita natin dito sa Libra nito sa ngayong 2024, nakikita natin dito yung swerte at nakikita mo yung posibleng madiskarte ka at madali ka pong makakita or maka-adapt sa environment, no, sa tinatrabahoan mo, kaya po makapag-ipon ka at maganda po yung daloy mo. So ayan lang po, maraming salamat sa ating mananiwala. Ayan, maraming salamat, no, sa ating mga nababasahan ngayong gabi. At maswerte po kayo kasi nagbibigay po ako ng hints. Okay, ang hints natin ngayon is sa mga taong, okay, bigyan natin ng hints. Ito ay babae at lalaki, no, sa ngayon. Hints po ito para sa mga tao na pinanganak na pinapanganak po kayo ng Gemini at saka yung horoscope niyo, no, or zodiac sign niyo Gemini at saka Libra or no Libra, Gemini at saka Scorpio, no, Gemini at saka Scorpio. Tingnan natin yung kapalaran at gabay sa kanila ngayon, kung kayo po ba ay swerte ngayong 2024. Kung ikaw ay Libra at saka Gemini, tingnan natin ang Libra at Gemini. Nagkakaroon dito kapag ikaw ay Libra, o ikaw ay Scorpio daw, sabi dito. Kung ikaw daw ay Scorpio or Libra, nakikita dito ang posible po magkakaroon ng hindi maganda or hindi swerte ngayong taong 20. Mag-ingat-ingat ka lang kasi nakikita naman natin dito, posible po magkakaroon ng mga trahedya, no, or something ganon. At nakikita natin dito, posible po magkakabangon ka daw, sabi dito, kapag ikaw ay makakita ng kapartner mo na posibleng maggagabay sa iyo. At nakikita natin dito kapag ikaw ay Scorpio, kapag ikaw ay Scorpio ngayong taong 2024, nakikita natin dito posible po magkakaroon ka ng magandang swerte na papasok ngayong 2024 at nakikita natin dito magkakaroon ka ng magandang trabaho at may mga magmumotivate sa iyo, kasama mo daw yung mga kabarkadahan mo. At nakikita natin dito kahit sa anumang sulok ng mundo, nandyan pa rin yung mga friend mo na true friends na kapareho ng problema sa iyo. So ayan lang po, no, at magbibigay din tayo ng mga pangitain ngayong 2024. Okay, mag-ingat-ingat po tayo ngayong 2024 dahil nakikita natin dito may maraming mga pagbabago, kagaya ng mga posibleng mangyayari, no? Kaya po ay mag-ingat-ingat kayo. Ito po ang mga pangitain natin. Pangitain natin dito is may malaki pong pangyayari or pagbabago at tayo mismo maninibago sa mga posibleng pamamaraan. Ito ay sa politika man, sa ating pamayanan or sa ating pamumuhay araw-araw. Ito ay may mga panibagong mangyayari ngayong papasok na 2024 at saka tuloy-tuloy na yan 2024 at saka 2025. At ito na daw ay hudyat na dapat ay marunong na tayong mag-start or gumagawa ng plano sa ating sarili mismo upang tayo lang po ang makaprotekta mismo sa ating sarili. Tayo lang po daw ang makaprotekta sa ating sarili, kundi wala na pong iba kundi bukod sa ating sarili. Kaya po ay mag-ingat-ingat tayo dahil nakikita natin to ang mga trahedya at posibleng mangyayari at posible pong mangyayari ngayong 2024. Base lang po sa ating gabay at ilagabay, sana po ay gabayan po tayo ng
magandang direksyon sa buhay. Okay, ito ay gabay lamang at nakadepende na lang po sa ating buhay. Kung ito po ba ay pinapaniwalaan mo, kung ikaw ay naniwala, maraming salamat. Kung ikaw ay hindi naman naniwala, nagpapasalamat pa din ako sa inyo dahil ito ay mga gabay lamang at wala pong katotohanan kundi ito ay mga gabay at mga gabay lamang para ito ay mabigyan ng hints yung mga buhay at mga karapatan natin sa buhay. Okay. Tingnan natin ang hints ngayong taong 2024. Kung ano po ba ang mga swerte na darating? Okay, nakikita natin dito mga sari-sari po mga problema. Una, crisis. Mga crisis at may mga pagbabago daw at nakikita natin dito parang something na binubusalan tayo, no? Or something na parang may mga hikot. Okay. At nakikita natin dito posibleng may mga pagbabago dahil sa mga tao. At nakikita natin dito hindi tayo makasyadong makakatulog dahil hindi po secure ang parang something na hindi po sa mga oras ay parang something na hindi po secure ang buhay natin dahil parang something na magugulo po yung mundo. At nakikita natin dito may mga posibleng mga plano natin sa buhay na posible pong mawalan or something na posibleng may mga matinding galit or something na may matinding diskriminasyon, matinding pagsisisi, no, sa ating bawat isa natin. At nakikita din natin at dalas posible pong gumagawa ang desisyon, no, may mga gumagawa na desisyon upang mawakasan ang problema daw nito. Okay, ayan lang po ang ating mga hula at aligabay. Sana ay mabigyan po kayo ng mga daan at mabigyan po kayo sa bawat isa ninyo ay nakikinig ngayon sa ating premiere, especially sa ating premiere. Sana po ay magkakaroon po kayo ng liwanag at sana hindi po kayo mawala ng pag-asa. Ito po si Lexter Hiking TV. Ito po ang ating main channel, Lexter Hiking TV. At huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. At ang programa nito, ang ating gabay at iligabay, sana po ay magdadala ng daan upang mabigyan po kayo ng kaliwanagan. At ang gabay at aligabay, hindi po ako nagsasabi na ito ay paniwalaan ninyo. Bagkus ito lang po ay mga gabay or kumpara sa ating mga posibleng mangyayari sa ating legit na panimbuhay or ito po ay parang something na literal na panginabuhay. Ito ay gabay lamang upang mabigyan tayo ng mga warning sa buhay or something na mga hints sa buhay or mga choices sa buhay. So ayan po, muli nagpapasalamat po na ngayon ulit si Lexter. Ito po ako po si Lexter. Ito po ang ating main channel, Lexter Hiking TV, at ang ating programang Gabay at Iligabay. Magandang gabi po.